nangyari. Alam mo kung kaninong anak ang lalaki yun. Hindi ko ahayaan na makasal si Bidam at si Prinsesa Dokman. Bidam, nariyan ka pala. Opo, Maestro. Maestro. May gusto ko bang sabihin? Maestro. Sa ikalawang bahagi, ano ipapagawa niyo sa mga warang? Pinapunta ka ba rito ni Warang Yusin upang alamin? Maestro, hindi. Hindi po talaga. Ano lang, natanong ko lang. Kapag nalaman kong tinutulungan mo si Warang Yusin dahil magkaibigan kayo, hindi kita mapapatawad. Umasa kayo, Maestro. Hindi yung mangyayari. Minsan hindi ko tinanong to sa inyo, Maestro. Pero ngayon gusto ko pong malaman. Sino po ang mga magulang ko? May tatanong ka ba? Sino ako? Ano ang tunay kong pagkatao? Bida, may gusto ko pang itanong? Wala na. Wala na, Maestro. Wala na po. Sisimulan na natin ngayon ang ikalawang bahagi ng paligsahan. Tiyak na alam na ninyong lahat na ang nagbigay sa atin ng pangalang Sila ay si Haring Chichung. Ayon naman kay Haring Gino, ang tatlong salita sa likod ng pangalang Sila ang siya ring kahulugan ng salitang Warang. Ito ang ikalawang bahagi ng paligsahan. 3 araw mula ngayon, ipaalam niyo sa akin kung ano ang 3 kahulugan ng pangalang Sila. Kaugnayan na Sila sa salitang bakal. Bakal? Nakuha ang sorable sa salitang sebol. Ibig sabihin ng sebol. Kaparangan. Hindi kaya bakal na parang? Malamang. Dahil ang tawag doon sa mga ninuno natin, mga taong bakal na mula sa Ilaga. Ang mga bakal mula sa Kamunpo at sa Dalchon, ang pinakamahusay sa lahat. Higit sa ibang bayan, ang kaunlaran ng Sila. Lalo na sa mga gamit na gawa sa ginto at bakal. Lupain ng bakal. Pangsaka at panghukbo. Pinagsamang pagtatanim at pakikipaglaban. Tama. Ngayon, kung iuugnay natin sa kahulugan ng Warang, Pagpapaunlad ng hukbo, ang warang, yun ang unang kahulugan. Yung ikalawa, mula sa bawat titik ng salitang Sila. Ibig sabihin ng sil sa Sila, pag pinutol mo ang puno gamit ang itak, may uusbong na isang bagong puno. Yung mula sa Sila, paghahabi ng iba't ibang bagay sa isang lambat. Maging isang bagong usbong at paghahabi ng iba't ibang bagay. gano'n na nga. May kinalaman yun sa kasaysayan ng Sila. Nung tinanggap ng mga hepe ng 6 na nayon, ang dayuhang si Pakyokose, nagbukas yun ang daan upang maitatag ang Sila. Hindi lang nila tinanggap ang isang dayuhan. Kinilala din nila si Yokose bilang unang hari nila noon. Tama. Hindi lang mga dayuhan ang tinatanggap natin dito. Pati mga inaapi sa ibang bayan. Ano man bago at makabubuti, tinatanggap agad ng Sila. Paghugot sa lakas ng mga bagong dating. Ang lakas na yun ang nagpapatatag sa Sila. Kung ganun, ang ikalawang kahulugan ng warang, paglikha ng bagong mahadlika. Ganun nga. Nung panahon ni Haring Jinhong, nahanap niya ang mga tulad ni Maestro Muno, General Solwon at maging si Lady Michelle. Mababa ang pinanggalingan ni General Solwon. Si Maestro Muno walang kinabibilangan na angkan at si Lady Michelle, isang babae. Ang mga
mga taong walang antas sa lipunan. Tinulungan ni Haring Jinhong. Inangat sa buhay at naging mga tao niya. Tama. Ano man nakatayuan sa buhay, tinutulungan niya ni Haring Jinhong. Basta't mahusay at may kakayahan. Kahit na ang dulang. Basta't mahusay, binibigyan niya ng posisyon. Pauna rin ang hukbo. Lumikha ng bagong Maharlika. Kaya lang, mayroon pa yung isang kahulugan. Yun ang hindi natin alam. Hindi kaya yung ikatlo ang dahilan kung bakit pinauunlad ang hukbo natin at lumilikha ng bagong Maharlika. Kaya lang, kung ano yun, walang nakakaalam. Ano sa tingin mo ang tungkulin ng isang hari? Para sa iyo, anong dakilang layunin ng hari ng sila? Hindi kaya ang ikatlong kahulugan ay isang tanong